Makikita mo sa part na ito sa huling quarter na halatang frustrated yung Northport at si Gio Halalon pinagsabihan ng lahat ng players sa Northport. Kapansin-pansin din itong pagsisenyas ni Gio sa mga players at sa buong young team ng Northport. Bakit kaya biglang ang pangit yata ng resulta ng laban sa dulo at si Gio Halalon malungkot sa naging resulta. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa mga TikTokers ko dyan, salamat sa lahat ng nag-follow sa aking TikTok page. Gameplay muna tayo ng konti. Focus tayo dito sa ika-4 na quarter mga kuys. Maganda ang fighting spirit na ginawa ng NP dito. Nakahabol po sila. Sa 5 minutes of action na lang ang natira. Actually, tumabla pa nga sila si TNT eh. Yun ay dahil ilang beses lang naman nakakakommit ng turnover ang TNT. Kapansin-pansin din sa huling quarter na to sa 2 minutes, pinasok si Gio. Ibig sabihin, walang nagtitimo na legit sa mga plays. Hindi ko alam siguro dahil sobrang nililiitan sila kay Gio. Parang walang tiwala. Tapos nung pumantay na sila sa TNT, biglang inalat ulit ang Northport. Ewan ko nga, wala silang maayos na game plan. Kapansin-pansin na nagmamadali sila lagi. Pinakaayaw din ni Gio mga kuys, yung lagi daw silang nakabakuran sa import. So kahit wide open yung shots, pilit pinapasa sa import. Ang daming attempts ang nasayang sa NP. Wala namang pumapasok. Sa 2 minutes na napaka-crucial, si Arvin dyan ay hindi talaga maasahan. Ilang beses na niyang ginawa yan pero pumapalpak talaga siya sa crucial baskets. Na kaya maintindihan mo kung sandal sila sa import. Ganito talaga ang senaryo. Tsaka magaling siya sa first half. Pero kapag pressure time na, naku, yan ang weakness ni Arvin. Ayon kay Coach Bonitan, ang dami nilang mistakes sa bawat plays. Parang 40% kinain ng turnovers ang kanilang transitions. Eto pa, dahil si Gio galing sa isang team na depensa ang sandata, naninibago siya dahil wide open ang depensa ng NP kasi focus sila sa paghahabol ng puntos kaysa sa dumipensa. Kung sana nag-focus lang lahat sa depensa, mas malaki ang chance na natapatan nila ang TNT. 3 minutes ang natira, unti-unting nawawala ng chance ang NP na manalo, lalo na nung naipasok ni Calvin Optana ang crucial 3-point basket. Kumbaga, yun na yung turning point ng lahat. Ang nais ni Gio na sana siya ang magsilbing guide nilang lahat para sa mga shot. Kasi nga bata pa talaga ang team na to, medyo hindi pa consistent. Sad to say, walang endgame ang team na to at marami sa kanilang may poor shooting. Sa palagay nyo mga boys, ano kayang pinakaugat ng lahat ng to? May nakapagsabi pa nga sa akin na panay adjust nga raw Northport dahil sa trade na nangyari at nakukulangan daw sila sa oras. Pinangangambahan din ng MP na baka early exit na naman to kasi kapag hindi nila nakakuha ng maaga ang kanilang rhythm, yung iba sinisisi si Coach Bonitan tapos pinapa-resign. Para sa akin, isa din to sa mga dahilan kaya ganito ang nilalaro nila. Actually, halos wala nang oras para sa maraming adjustments kasi ang schedule ng PBA ngayon double header araw-araw at ngayong quarterfinals crossover 5 pa. Ngayon ito namang TNT. Alam nyo muntik-buntika na din matalo ang TNT? Mas mabilis lang nakapag-adjust si Coach Chop. Kapansin-pansin na mas nilawakan pa niyang pace para lumuwag ang depensa ng kabila. Tsaka hindi po nakita ng NP yan. Bukod sa bad coaching, kailangan din ng mga players ng good defense at good composure sa opensa. Anyway, pinangako naman po ni Gio na magkakaroon siya ng session na turuan ng players kung ano ang tamang paggawa ng play. Hiling ni Gio na sana mas mabigyan pa siya ng oras ni Coach Bonitan.